Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga ben ka mainulanon nga hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kada subong mga biyan sang Huwebes, Agosto 6 tuig 2026. We are down sa 11 nga Huwebes sa nga bulan sang Agosto. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal kag sa kinaanda na ko ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Kamusta ka mo no? Sa mga kauturan naton ha nga naga-wonder no nga kada Huwebes na lang kita nagakita na ay inibangod mga beno kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Gina-air man nato no ang nagapadayon nga impeachment trial gani no tutukan ninyo mga bena diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Malinlas Jess sa aga. Ay naga-ere ini mga beno halina Lunes tubtob Miyerkules. This afternoon mga biyan, madamo-damo kita nung topiko, naka-squeeze in kita sang aton nga mga topic for this week. Lakip na diri mga biyan ang aton man nga pagpatpat. Kahapon mga biyan may isa ka insidente dira no sa Banwasang Dumangas kung sa diino gin-suspend ang klase sa National High School. Bangod man no sa security threat kwaon naton later on mga biyan. Tahon nato no kung bala no nagbalik na ang klase sa nasambit nga buluthoan o kung sa gihapon no nag-shift sa alternative delivery mode ang aton man nga klase dira sa Dumangas National High School. Makaupod naton mga biyan later on si Sir Leonel Salvilla ang aton nga information officer gikan sa Schools Division Office of Iloilo.
Ag istoryahan taman mga beno ang kaso sang dengue diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Madamo-damo mga beno nga mga LGU o kung mga banwa sa province of Iloilo ang miara na no sang clustering of dengue cases sa pila nila ka mga barangay. We don't want to see no nga padayon sa pagsaka ang kaso sang dengue naton gani later on. Ano bala no ang mapanugyan diri sang aton nga Iloilo Provincial Health Office. Anong panugyan diri no ni Dr. Maria Socorro Quinion ang aton nga Provincial Health Officer sa mga pumuloy, especially those no nga may mga LGU nga madamo sang barangay nga may clustering of dengue cases. Buot silingon mga abyan no maghambal ikaw sang clustering of dengue cases. May ara no sang 3 o kung masubra pa sa 3 ang kaso sang dengue sa sunod-sunod nga 4 ka semana. Imagine na sunod-sunod nga 4 ka semana. Wala naganubo no sa duha ang kaso nga ma-record sa inyo nga barangay. Anong panugyan diri sang aton nga LGU or sang aton nga Iloilo Provincial Health Office? And makaupod man naton mga biyan si Sir Hernandez Escolar Jr. Pilabala no ka mga schools no ang nagsuspend sang ilaman nga in-person classes. Subong no nga Webes bangod man sa sininga ulan dala sang bagyo. And speaking of bagyo, mga ben, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update, kaupo lang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyak nga linya, si Ma'am Lenore Silvestres ang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, August 6, 2026. As of 10 a.m. kaganang agang, ginamonitor natin nga si Tropical Depression Maymay ay gina-estimate natin basta sa mga available data including those from Benguet Doppler Weather Radar ng Sentro Sining Baguio ay yara sa may vicinity of Tanudan, Kalinga. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center, kagastanas nga up to 90 km per hour. Ang iya hulag ay pa southeastward slowly. So, base diri sa atin sa trackle intensity outlook, si Bagyong Maymay ay padayon nga pag-atahakan niya ang mountainous terrain of northern Luzon before emerging over the eastern coastal waters of Isabela or Cagayan. And then padayon niya hina into a low pressure area this afternoon or evening. And then ang bagyo naman ang ginamonitor natin outside sa ating Philippine Area of Responsibility nga si Typhoon Dolphin ay gina-estimate natin basta sa mga available data ng iya sentro ay yaras may 1,325 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 150 km per hour near the center kag gastanas nga up to 185 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 15 km per hour. So, ang ining mga bagyo ang ginamonitor natin outside sa ating Philippine Area of Responsibility ay wala na sila direktang epekto sa aton. However, posible nila mapa-enhance ang southwest monsoon nga kung sa diin ay posible magadala sa mga maunog nga mga pag-ulan diri sa aton. And then, southwest monsoon ang nag-aapekto sa may southern Luzon and western section of Visayas. So, bangod sini nga sistema diri sa western Visayas, labi na gid ang province of Antique ay mag-eksperyensya sa magaluong mga kalangatan, may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panag-oob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadala sang makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 32 degrees Celsius ang adlaw nagbutla kag gining alas 5:39 ang aga kag magatunod ini alas 6:12 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, balikan nato no ining bagyong Maymay naka-landfall ini siya, Ma'am Lenore. Yes. Yes, ma'am, naka-landfall na ginang alas 2 ang aga si Bagyong Maymay sa may Magsingal, Ilocos Sur. And ini ma'am no nga bagyo saan naton ginalauman nga magwa sa or mag-exceed sa Philippine Area of Responsibility? Well, sa dakaran ma'am, ang ini nga bagyong si Maymay ay posible maghina siya into a low pressure area either karon sa udto or buwas or karon sa gabi.
Mhm. And ini ma'am no nga bagyo wala naman sang second nga landfall kumbaga no ang ini nga bagyo. So, sa karon nayara siya sa may vicinity kang Tanudan, Kalinga, ma'am. Ang Mhm. ini nga bagyo. Mhm. And you've mentioned mami ara pagkikita ginabantayan nga another pagid nga bagyo outside sang Philippine Area of Responsibility may posibilidad nga magasulod ini ma'am Lenore? Usado karon kung pagatan-awan tayo ay nga hulag ay pa westward ay sa manubo ng chance ang magasulod pa siya sa aton nga par. Mhm. Pero ma'am, as of now, no, diriya sa aton sa Western Visayas, makita bala nato may mga areas kita nga nagaulan subong nga hapon? Usado karon diri sa Western Visayas ang mga nakita na nato nga mga significant nga mga pagulan ay ara sa may parts sang Antique, some parts of Aklan kag Capiz. Mhm. Panugyan nimo Malinor sa aton nga mga tagpalamati. Ang ano lang kita, mag-monitor lang kita sa ating weather update, magdala lang kita permis sa ating nga payong in case magwa, kung may plano kita magwa. Ano karon? And then sa ating mga fisher folks, if possible, ano lang kita, maghalong kag mag-aligmat if magpalawod kita. Mhm. Last na lang ma'am Lenore, no, wala kita sa nga migin issue nga gale warning. Yes, sa karon ma'am ay wala ka tati maging issue nga gale warning though ang aton nga hangin ay nasa moderate to strong kag ang aton nga coastal water condition ay nasa moderate to rough. So may medyo may pagkakusog ang atong hangin kag mabalod ang aton kadagatan. Ayun. So halong-halong kid no sa aton dira nga mga fisher folk no. Kung pwede ma'am Lenore, likawan ani ang pagpalayag. Yes, ma'am. Mhm. If possible kung kaya nila. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat sa imo kag maayong hapon. Welcome, ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyano si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So kaina mga biyano nag-landfall ang bagyong Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur at 2 a.m. And currently no according kay Ma'am Lenore no ara sa Kalinga, although nga wala iya sang direkta no nga epekto diri sa aton sa Western Visayas kundi ginapabaskog no ang southwest monsoon nga amuman ang nagadala no sa pag-ulan-ulan sa pila ka lugar sa Antique, some portions of Aklan. Gani no sa aton dira nga mga motorista no diri sa aton sa syudad sang Iloilo kaina no nagbubo ang ulan kaina sang aga. And then nagguhulaw and then nagbubo na naman ang ulan. Gani no sa mga motorista naton dira no. Kung magdamol ang ulan, much better gid no nga magpahigad, pahulawon ang ulan para likaw sa disgrasya. Basta gani ulan no madanlog ang aton nga dalan. Okay lang ma-delay no gamay sa aton nga padulungan. Importante safe kita. Philippine Standard Time launa 14 sa hapon. Mga ben as mentioned earlier no subong nga hapon makaupod naton mga ben ang tagpamaba sang Department of Education Western Visayas si Sir Hernani Escolar Jr. Hibaluon naton mga ben kung may mga bulutuhuan bala no diri sa aton sa Rion sa East ang nagkansela no sang in-person classes. Laruhon naton mga abyan na hindi ya totally nga kanselado no ang klase. Kaya nag-shift ini no ang aton nga mga estudyante sa alternative delivery mode. Meaning to say, pwede sila modular sa ilang pagtuon para nga ti mapadayo no miara sang learning continuity. So hibaluon naton pila bala ka mga bulutuhuan or miara bala nga mga bulutuhuan ang nagkansela sang klase bangod man sa malain nga tiempo kag kung madumduman ninyo mga abyan no last time sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ginmention niya nga ang aton nga mga manunudlo makabaton sang voice lapel. Diri sa aton sa Western Visayas pila ka mga manunudlo
ang makabaton sang ilang nga voice lapel or san-o nila ini mabaton. So a good sabton ang aton nga mga pamangkot. Yari ng mga biyano sa aton nga Zoom, ang aton nga dinapit nga bisita subong nga hapon, si Sir Hernani Escolar Jr., aton nga Regional Information Officer sa Department of Education Region 6. Sir Hernani, maayong hapon sa imo. Mayong hapon, Ma'am Miriam, kag sa ngalan sa ni DepEd Region 6 Regional Director Cristito A.I. ko, ngatamiyo kita sa sini kamayong hapon sa tanan. Yes, Sir Hernani, una nato no nga istoryahan subong nga hapon no bag-o lang namon tapos interview man ang aton taga-Pag-asa no, and it was mentioned no nga may mga lugar kita diri sa Western Visayas nga nagaulan bangod man no sang sini nga southwest monsoon no nga gipabaskog sang bagyo. May we know, Sir Hernani, may mga schools bala kita nga nagkansela no or nagsuspend sang ilang nga in-person classes subong nga Webes. Based aton nga data no, nga nakuha from our disaster risk reduction management focal person diri sa may regional office, mayara kita sang tatlo ka divisions. This is the latest data no that we have at around 1 o'clock p.m. this afternoon. Tatlo ka division, that's Antique, Guimaras, and Iloilo City. Ang sa may bahin sini sa aton sini nga Antique kag Guimaras, these are all LGU ang nag-declare no sang suspension of in-person classes naton. So ang sa LGU based naton nga nag-announce today, sa Antique we have Tibiao, Kulasi, Barbasa, Valderrama, Sebaste, and Bugasong. Meanwhile, sa Guimaras naton, mayara kita sa may Hordan, Buenavista, Nueva Valencia, San Lorenzo, kag Sibunag. So all in all, for our LGU based nga suspension of in-person class, we have around 257 ka mga eskwelahan, public schools, with 81,433 ka mga learners. Meanwhile, diri sa may schools division of Iloilo City, mayara kita sang 24 schools ka halinin siya sa naglain-lain nga mga distrito naton. Pinakita diri from Mandurriao, Arevalo, La Paz, and Molo. May araw man no nga nag suspend sang in-person classes, but this announcement no were made by their respective sini nga mga school head. So 24 schools kag mayara inadara no sang 15,997 ka mga learners. So initanan sila, all in all, we have 281 schools sa tatlo ni ka divisions with 97,430 ka mga learners. So ini sila tanan automatically nag-shift to alternative delivery mode. At nga condition right now is hinay. Agud sining ma-ensure naton no, number one gid ang safety sang aton nga mga kabataan. Next sinadara isang learning continuity sang aton sini nga mga learners man. Yes. Sir, klarohon lang nato no sa sini nga mga LGU base kag mga school heads no nga nag-announce ang ilang suspension sang in-person classes. May we know, sir, no ano ang reason nila? Is it nagabaha sa sini nga mga area naton? Ang sa may kalabanan sa diri no, especially diri sa city, based on information nato nga na-receive from our DRRM, unfavorable gid no ang situation sang ila eskwelahan. Maybe may pagbabaha, mabudlay para sa mga kabataan naton, dako ang risk nga gina-post no sa aton sing mga kabataan. That's why timpaka maayo no sa aton sing mga school heads sa Mamirian nga mag-shift anay sa EDM today. Kiti amo na nga aton sini diri nga gina-reminded every time no nga mayara sang kaangay sini nga panahon nga kung if ever no aton sini nga mga LGUs, local chief executives, hindi maka-declare no kay pangkalahatan overall okay ang situation, but we know for a fact no nga may mga schools kita nga situated sa area nga somehow affected sa pagbabaha, may mga risko nga ma-assess ang aton nga mga personnel dira sa aton sing mga kabataan. So our school heads no can declare i-shift to alternative delivery mode, provided no nga tiging coordinate nila ini sa aton sini nga mga schools division superintendents man. Kiti pinaka-importante diri Ma'am Miriam is that every time nga may school kita na nag-shift sa EDM, nakabalugid ang aton nga SDO or especially our division superintendents, and in return ang ining SDS naton nag-report man ini sila no sa ila sini nga mga
respective ng mga local chief executives. Yes, actually sir no amo na ang klaruhon nato no although nga kapila kita ka beses no naka-interview diri ka nagpahayag nga may ara no sa nga authority kumbaga no ang mga school heads to suspend sang ilang nga klase pero may ara kita nga mga school heads man no o kon na iba naton nga mga schools nagahulat gid no sang announcements sang ilang nga LGU. So basta as long as makita nila no nga hindi favorable sa mga estudyante naton or dako ang risgo sa mga estudyante naton, they can declare nga suspended ang in-person classes. Tama ka dara, Ma'am Miriam. And also, kung ang school man niya, Ma'am Miriam, no, hindi makadeclare because sa pangkalahatan sa iyang mga learners siya, okay yung situation, malapit ang ilang balay. But there are those learners kisa bala, especially those situated outside sa mga malayo bala ng mga mabalaman nato no for a fact, natin may mga kabataan kita kisa nga nagatabok sa mga hanging bridge, Yes. nagatabok sa mga suba. But ang school nila yara sa tabok pero yara sila sa other side naman niya. So pila sila dara kabilog kag nakita sa maginikanan Manila no nga risgo man nga magtabok sa ila sini. They cannot force man no, hindi man pwede nga i-compel naton nga ang mga learner matabok gid. Agud lang sini nga mag-attend no sa in-person class naton kay ting school nga nagapadayon. Ina-remind man naton no aton nga mga ginikanan that they have the sole responsibility Yes. sa safety sa ila sini nga mga kabataan. So kung na-assess ang mga ginikanan nga ang ilang nga bata medyo mabudlayan, may risgo from their respective houses going to the school, may ara-dara sang mga nakainda sini nga mga kuno nga mga obstacles or anything nga makapose sa threat sa mga kabataan naton at risk ang ila sini nga safety, they can contact no ang ila sini nga mga teachers sa sini ilang mga kabataan, agud sini nga matagan assistance nung ina nga bata nga makope up niya ang na-miss niya sini nga learning areas during this day. But subong man Ma'am Miriam, we are thankful nga sadto ta maka-compress ang aton sini nga school calendar because nga 4 quarter kita. Yes. But this time right now no, we are on the instructional block sa aton sini nga term 1 until pa ini siya sa September 1. So despite nga timera kita sang shifting to alternative delivery mode, hindi ini siya maka-apekto gid no sa learning competencies ang aton nga mga kabataan kay we have enough time no nga lagas ang aton sini nga mga teachers no. Like for example today naka-EDM ang aton mga kabataan. Yes. Tomorrow ma-resume ang aton sini nga klasihan. They can have a, let's say for example, a recap, a review of what they did today. Agud sini nga ma-reinforce pagid ang natun-an sa aton sini nga mga kabataan while they are on ADM. Yes. Pero sir klaruhon nato mag ADM agambal nga ADM hindi totally nga wala gid ya klase no kay ti abi sang kabataan Yes. naton. They have the free time nga maghampang o kung magkagtudiin. Dapat ang aton man nga mga school service like for example may ginahatag diri sa ila like for example mga modular naton may mga module nga ihatag sila or assignments. Actually, ginatawag natin naman ni siya nung asynchronous, Ma'am Miriam. Asynchronous, So, yes. asynchronous siya. But silingon, for example, may arabi isang 8 subjects ng sa kabata, no? Kag, nga bata, ara siya sa level, gijayang at grade level, gijaya, madasig siya mag-cope up sang iya nga mga learning mga learning areas nga dapat niya tun-an for today, ang mga activities matapos niya within the half day ang ining 8 subjects nga matapos niya no o within a short period of time, then free na siya for the next few hours. Yes. Pwede na siya. Pero kung may mga makabataan man kita yang somehow needs some guidance kasi sa ilas nga mga ginikanan, it will take them the entire day man niya to comply with our learning needs no for the day kaya mga pagtulunan nila to subong kisa may bata kita nga kung sa balay di ba kisa they feel comfortable so matuon gamay mahampang gaman matuon naman mahampang basta ang importante diri Ma'am Miriam is that by tomorrow kung mag-resume gid man ang in-person class dapat matapos nila ang dapat nila tapuson today. So it does not mean nga sundon gid naton nung 6 AM ang klasihan because nga naka-EDM today, mabugtaw man ang bata 6. Pwede siya kabugtaw 7, depende na ya. Basta importante is may pagtunan padayon ang iya sini nga pag-obra today kag dapat niya i-comply makomply niya kag matapos niya kag masubmit niya kung sano kinahanglanon sang iya sini nga mga manunudlo. Yun. Sir, kagto kita na sa another topic naton ining pagpanagtag sang aton nga voice lapel no. May we know Sir Hernani nakaumpisa na bala kita panagtag or nakaabot na diri sa aton sa regional office ang ini nga mga lapel nga ipanagtag sa mga manunudlo naton.
Nakaabot na sa aton sini nga mga division offices no ining lapel coming from the office of the president. So we are thankful no first and foremost ang aton sini nga regional director, nagapasalamat gid no sa aton sini nga presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and our secretary no Secretary Sani Angara ngati kita diri sa region nakabato no sa sining mga lapel nga ini ngati we know for a fact no ngati sa isa ka classroom of let's say 35 learners tama man makaapoy mo sa aton Yes, sini nga yes. mga teachers they need to really kuano exert effort no ang ila sini nga tingog from the front pakadto sa likod mabatian gid. So that's why nga kung tanawon mo sini no during the ECP, we have cases. No, although I don't have the numbers if mayari din sa region, but we have teachers no nga mayara sang throat cancer because of years and years nga pagtudlo no. So nakita ni na siya sa aton sini nga secretary and together with our president. So kita diri sa region we are thankful no nga nakabaton kita sang 46,170 ka mga voice lapel ini siya no ang gin-delivered directly sa aton sini nga mga division offices. So upon checking with our division counterparts, ining mga lapel ni Ma'am Miriam is currently gina-undergo pa ini siya sang procurement sang howling agud sini nga ma-deliver pakadto sa mga intended sini nga mga recipients sa aton sini nga mga eskwelahan. So we can assume sir nga tanan nga mga manunudlo naton makabaton sa sini nga lapel. Although no based sa kayang ni nga data ginkuha ini siya sang previous ini nga school year, but we know that we have additional manpower for this school year. May additional kita nga mga teaching personnel. So somehow no medyo maybe siguro makabos ini siya gamay, but based information no that we receive coming from our regional information and technology officer dire, pwede pa makadugang sang additional bagit sini nga lapel no. Agud sini nga mag-augment sa need naman niya sa mga new teaching staff naton for this school year. Containing 46,000 coming from the previous ini siya nga school year naton nga personnel count. So nagapadayon pa no may pang request pa kita for this na second tranche no sa sining voice lapel ngayon. But nevertheless, Ma'am Miriam, I think kung tanawon sini naton 46,000 is almost the same na sa aton yung total number of teaching personnel naton. So 1:1 gid ini no ang lapel nga ini kag we know nga dako gid ini nga bulig no nga para ma-ensure nga other than mapadayon ang pagtudlo sa aton mga kabataan, hindi man mabudlayan ang aton sini nga mga teachers no to really mamersagid sila ba Yes. sa paghambal with this ma-amplify ng ilang tingog from the front up to the back makabati na gid no sa aton sini nga mga lessons. Yes. Pero sir klarohon nato nang ini nga mga voice lapel nato no will be used only sa sulod sang hulat klasihan. Yes, usually gamito gid ni sa aton sini nga mga teachers sa sulod sang klase. But kung di kunara ini siya outside no, for example may mga activities sa field, Okay. pwede man gamiton mo sa aton sini nga mga teachers for as long as it is intended for its purpose gid which is academic purpose. So wala kita direya sa problema. Okay. Sir Hernani, lastly, ang imo nga mensahe sa aton nga mga tagpanamati, mga manunudlo naton, ang aton nga mga non-teaching personnel, aton man no nga mga estudyante kag syempre mga ginikanan kag guardian. Kita no diri sa Deputy Region 6 through the leadership of our Regional Director Crisito A. Eco, we want to make sure nga safe ang atong mga kabataan. That's why we are monitoring no ang situation natin right now, especially nga may inclement weather kita nga mabatyagan from time to time. That's why we have monitored 3 divisions no nga mayara sang shift to ADM because nga ultimately no ang atong gid sinadiriya nga target is the safety sa aton sini nga mga kabataan kag personnel. Next na dara isang paghatag no kag pagpadayon sa ila nga pagtuon sa aton sini nga basic education. And also we are thankful no nga mayara kita diri sang voice lapel intended for our teaching personnel diri sa may region dako ini siya nga bulig agud sini nga ma-ensure naton no nga ang pagtudlo sa mga teachers naton hindi maapektuhan because we know nga ang paggamit sa ilang tingog need gid nila nga Yes. maghatag sang emphasis sa tunugon gid nila. Stressful man nina siya Yes. maintindihan man nato ng sitwasyon nila. That's why expeditiously ginaobra naton subong ang procurement sang howling sa sining
mga lapel nga ini agod nga in the soonest possible time ma-deliver na gid naton no sa ila sa intended recipient sang sining mga voice lapel. Kag subong man kita diri sa region, we assure everyone no nga padayon kita yang maga-provide sa mga quality basic education sa aton nga mga kabataan and all the programs and projects na sa aton sining Department of Education Central Office and that of the regional office will be cascaded properly for the benefit sa aton sining mga learners and our personnel. Yun. With this, Sir Hernani, madamo gi nga salamat sa time and information ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Padayon maayong hapon sa imo, sir. Maraming salamat kag mayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang ating nga Regional Information Officer sa Department of Education Region 6. So may ara kita mga abyan no, a total of 281 nga mga schools no nga nagsuspend sang ilang in-person classes. Subong yang nga Webes bangod man no, sa malain nga tiempo. Kag syempre no nakita man no sang aton nga mga LGUs kag sang aton man nga mga school heads. Ang risgo no in case nga ang aton nga mga estudyante o kun aton man nga mga manunudlo ang magpadulong pa no sa mga buluthuan. Importante diri mga abyan no ang pasalig sang aton nga Department of Education. May ara ginaubra no ang aton nga mga estudyante once no nga suspendido no ang in-person classes. So klaro ha, hindi buot silingon, wala totally klase. May mga ulubrahon ang aton dira no nga mga estudyante. Kagkabay pa no sa aton nga mga ginikanan dira mga guardian naton. Kulito naton inino ang aton nga mga kabataan no i-make sure naton nga kung ano man no ang ginpadala or mga assignment no nga ginpanugyan sang ilang nga mga manunudlo maubra nila. Philippine Standard Time, 1:32 sa hapon. By the way ha, sa mga manunudlo naton ha, makabaton ka mo sang voice lapel. Sakto ni ang hambal ni Sir Hernani no nga may mga manunudlo kitaya nga nabudlayan kung kaisa no nga magtunog sang ilang nga tingog. Imagine ha, kung ang klase nimo bilog nga adlaw 8 sa oras o kung 5 ka oras pa man dira, amo man ang imo nga singgita no para lang nga mabatian dito sa likod. So pinaagi sa sini nga voice lapel, hindi na kinahanglan pa no sang aton nga mga ma'am and sir nga magsinggit no para lang mabatian ang ilang nga tingog. Dumduman kuya ka sang una no sang naga-eskwela pakit ang mga manunudlo natong kisa galibot ini sila no samtang naga-discuss para lang nga ang mga nagapungko sa likod makabati man. Not everyone man no is gifted no sang matunog nga tingog. Dako gid nga bulig ang inino nga voice lapel sa aton nga mga manunudlo. So hulat-hulaton lang kiti makaabot gid niyo sa inyo ang ini nga voice lapel. Napadala na diri sa aton sa Western Visayas for howling na lang. Oras 1:34 sa hapon mga biyan sa aton nga pagbalik. Istoryahan nato no ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Tagtingwaan nato no nga malabot si Sir Leonel Salvila, ang aton man nga information officer gikan sa Schools Division Office of Iloilo. Kamusta ho naton mga biyan no kagapon may nagluntad nga insidente dira no sa kabulutuhan sa Dumangas, Iloilo. Ara mga abyan no sang security threat. Gani no papauli ang aton nga mga estudyante dira. Kamusta ho naton ang sitwasyon dito no kag ano ang mga measures sang aton man nga SDO Iloilo para nga himuon no nga safe ang aton nga mga buluthuan. Kung ikaw isa ka ginikanan, isa ka guardian, you assume no nga pag-abot sa sulod sang buluthuan sang imo bata dira, they are safe. So paano naton ma-make sure nga ang tawo nga yara dira sa sulod sang aton nga mga buluthuan, especially ang aton no nga mga manunudlo, is creating no a safe space para sa aton nga mga estudyante. Kag syempre no hilway sa ano man dira no nga peligro ang aton nga mga estudyante. Makaupo naton mga biyan sa aton nga pagbalik si Sir Leonel Salvila
Bantayan mga ben ang aton nga pakiginanon kay Sir sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippines Teledarm, 1:37 sa hapon. Sa gihapon mga ben, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier no, subong nga hapon, istoryahan naton mga biyan no, ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, and at the same time mga biyan no, hibaluon nato no, ano bala ang mga panugyan diri sang aton mga Iloilo Provincial Health Office. Agud mga biyan no, malikawan naton ang paglabot no sa epidemic threshold na labot na naton mga beno according man sa aton nga Iloilo PHO ang aton nga alert threshold. So paano naton malikawan no nga malabot naton ang iniman nga epidemic threshold? Ipabati namon mga biyan subong nga hapon no ang pahayag diri ni Dr. Maria Socorro Quinion ang aton nga Iloilo Provincial Health Officer sa kaso no sang dengue diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Pamatian naton mga biyan si Dr. Maria Socorro Quinion ang aton nga Provincial Health Officer sa Iloilo. Dengue cases nato sa probinsya sang Iloilo from January 4 to August 1, 2026 naglabot sa 1,595. Unfortunately, sa isa lang kasimana sa morbidity week, 30 no nga report pagsulod ang 195 ka cases. And ang aton nga mga banwa nga may pinakataas amo ang Kalinog with 145 cases. Sa isa lang kasimana, may 16 sila nga new cases. And ang Kabatuan follows with 130 cases. Kaya sa isa lang kasimana, may 12 sila ka cases. Ari ang istansya dumabulubod lagi kay tungod nyo sa isa lang kasimana, 22 gig ka cases. Kaya sa Subong, may 2 na kapatay, a total of 100 cases sila. Kag ang City of Pasig with 82 cases, again with 11 new cases in just a week. And then ang Ahoy
with 79 cases. However, may isa sila nga patay. So sa isa man kasi mana, may 17 sila kakaso nga nagsulod. Dumangas with 72 cases. Kag sa isa lang kasi mana, may ara 12 gid ka nagsulod. Ang San Enrique, although ara siya sa number 14, pero sa isa kasi mana, siyam gid ang nagsulod. So may nakitaan kita nga nagpagsaka sang kaso. Sa aton nga data, nakita nga ang alert, no, threshold naton nalabutan na sa morbidity week 29. So last week ina nga report, no, nagasaka na, so nakalabot na sa alert. So meaning to say, no, nasubra na siya sa 5 years na historical cases, no, without the outbreak years of 2024. So, meaning, dapat na kita mag-alerto na gid, no? Kay man, kung magsigi-sige ni pagsaka, no? Basi lead, no? Sa aton nga breaching of epidemic threshold nga which gusto naton tani malikawan. There you have it mga beno, si Dr. Maria Socorro Quinion, ang ato nga Iloilo Provincial Health Officer sa province of Iloilo na tuhoy no sa kaso sang dengue sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. According mga beno kay Doc Quinion, naglapot na sa 1,595 ang atong nga dengue cases sa province. Harin lang inino January 4 to August 1, 2026. Ang unfortunately mga abyano sa recent week lang no sa morbidity week 30, may ara kita nagduga nga 196 new cases no sang dengue, and according kay Doc no nalabot na nato ng aton nga alert threshold, and we don't want nga malabot pagid no ang aton nga epidemic threshold. So kabay pa no sa aton nga mga kauturan dira no, kung may ara no dira no sa mga makita kamo nga mga breeding sites no ginapangitlugan sang lamok, ulaon no ang tubig kag pakulbo no, like for example dira no ang mga lata, ang mga balde or ang mga balde no nga may sulod sang tubig tabunan agod nga hindi mapangitlugan sang lamok. Anyway mga beno, ang pagtumod nato no sa 23 ka mga LGUs nga may ara sa clustering of cases no, or may mga barangay nga may clustering of cases, bantayan sa iba nga program diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Meanwhile, mga biyano, subong nga hapon, may makaupod man kita no gikan sa aton nga Schools Division Office of Iloilo. Kamusta ho naton mga biyano ang sitwasyon sa isa man ka buluthuan dira sa Banwa sang Dumangas. Kahapon mga biyano gimpapauli ang aton nga mga estudyante matapos man no ginapasuni no may ara sang security threat sa isa ka buluthuan. Agod maghatag mga biyan sa aton no sang klaro natuhoy sa natabo diri no nga insidente, yari mga biyan sa aton nga Zoom ang aton nga Information Officer gikan sa Schools Division Office of Iloilo, si Sir Lionel Salvila. Sir, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, Ma'am Grace, kag sa aton nga mga tagpalamati and also viewers sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes. Hapon. Yes, Sir Lionel, thank you no for saying yes nga makaupod ka namon subong nga hapon diri man sa aton nga programa Balita Sosyal. Sir Lionel, una sa tanan no, luyag naton kamusta ho no ang aton nga sitwasyon subong dira no sa Dumangas National High School, nag-resume na bala no or nagbalik na ang aton nga in-person classes? Yes, kagina nag-resume ng aton nga regular classes after the incident yesterday, no, kag tigin-assure man sa aton nga school administration that safe, no, kag ma-maintain naton ang security and safety sa aton sini nga mga learners and our school personnel in coordination with our local police. Yes. So far okay na kita. We are back no sa regular naton nga klase for Dumangas National High School. Yes. Sir Lionel, madamo kita no sang mga nakita no sa social media nato no sa mga information na tuhoy sa siniman nga naglunta dira no, we receive information no nga may ara dira sang mga manunudlo nga nag-inaway no, may ara nag-post sa social media. Ano ba lang ang kamatuoran diri Sir Lionel nga to the point naglabot kita kahapon no sa pag-suspend sang in-person classes? Sige. Sir, naka-mute guro si Sir Lionel?
Sorry. Sige. Actually, ginahulat na pa, Ma'am Grace, ang final incident report nga forward man sa aton nga school head. We had our initial conversation actually Tuesday night. Nabalanta na ang insidente, nabalanta na ang background of the case, no. Although that's still subject for for verification kati gahulat kita sa official report gani. So but tiamo na admit man no, sa aton nga teacher that iagid man to personal account no ang nagamit nagamit na nag-post sang ako to nga mga items on social media, and tiginatagan siya sa division office to I think 72 hours no to answer sang natabo. He was given the notice to explain by the schools division office kahapon, dungan man sa notice nga ginhatag sa iya to participate sa isa ka meeting nga patawag man sa aton sini nga schools division office. Yes. Sir, how do you see this, no? As a schools division office of Iloilo, how do you see this, sir, no? Is it alarming nga ang isa ka manunudlo nagapost ang kaangay sini sir sa social media, especially no nga it involves kumbaga sang security sa aton man nga mga estudyante or sa aton dira nga ibang pagig nga personnel? Yes, we are actually taking it seriously, no? That's why nga ti kahapon immediately one of the recommendations man nga ginhatag naton dito sa ginhatag sa schools division in coordination with the PNP is to immediately suspend classes, no? Kaya wala ta kabalo abi as to the veracity sang information kay there were also initial information nga basi balahak man ang account, no? So amo to nga nanigurado mananay nga aton nga school administration, and they have decided to shift lang anay to alternative delivery modality. Pero definitely, Ma'am Grace, no, ginaseryoso ini siya naton because these are serious concerns, no, nga dapat tutukan sa aton nga mga eskwelahan, especially now that we are beset with issues and concerns man affecting learners, especially as regards safety and security sa aton nga mga kabataan, no. Pati man ang mga learners rights and protection learners rights and protection nga mga issues affecting our children, not just our children but all other concerns affecting our schools. That's why nga seryoso kita sini, and we assure the public that the division is on top of the situation. Ginapasiguro man naton that all our actions are in accordance with the policies and rules of the Department of Education. Kag ang mga decisions nga pagahimuon sa schools division, mga ways forward naton will be based on the merits of the incident, no. At the same time base man sa mga factual evidences no nga mag-gather naton. That's why nga after naton ma-receive ang incident report, once finalized na siya hopefully within this afternoon makuha na nato ng final copy, i-finalize mo sa schools division office ang aton nga mga intervention plans, no, to assist the school, to provide technical assistance sa eskwelahan para nga somehow maamat-amat na naton address ang mga issues and concerns again raised man related to the incident. No, kaya may mga may mga misunderstandings or probably may miscommunication, no. There were also issues raised by the concerned teacher, no. So amo na iya ang pagatutukan sa schools division office in terms of technical assistance nga igahatag naton sa eskwelahan through the school. Pero sir, ang manunudlo naton currently wala anagin pabalik sa aton nga schools while the investigation is ongoing? Naka-leave siya subong. Though I think until Friday, no. I was informed that we have though nag-decide siya to take a leave for 3 days. And kung wala man lang impediments, no, wala man sang mga ma-prevent sa iya from reporting to school, so pwede na siya ka-report by next week. But of course subject to probably some arrangements na paghimuon man sa school administration para at least somehow ma-address man na yung gamay nga tension, no, conflict, no, probably na-create sang sining insidente kahapon nga adlaw. Pero sir, may mga interventions kita sa mga manunudlo naton or mga estudyante sa Dumangas National High School?
Actually, may team na kita gani dito nga ginpadala kagina, though I'm not sure lang kung nakatapos na sila dito, pero kahapon nag-order ng aton sini nga schools division superintendent initial provision of psychosocial support, Okay. especially to our teachers. Pwede kagapon suspended ang klase, so subong sisagrisyum na siya. Nag-deploy kita dito sa mga members ng aton Educare team, no? Amo ni siya ang team naton nga nagahandle sang tanan nga mga wellness and well-being, including mental health and learners' rights and protection concerns naton sa schools division. In-deploy na to sila kaina sang aga, and ang initial instructions ng aton superintendent is to provide an initial psychosocial support sa aton nga mga school personnel and learners who probably were affected by the incident. Pero ano pa ni naton, Ma'am Grace, include pa gid ni naton sa aton nga mas comprehensive nga intervention plan ang all other interventions man in relation to siguro school administration, Yes, no? yes. Paano ang ang ano dirae, no, ang well-being man, especially Yes. sa aton nga mga teachers, no, because we know man nga may mga stressors man kita nga Yes, ginatubang sa yes. adlaw-adlaw nga tanan, no. So that's really our aim, no, nga makabulig kita somehow sa ila, mapamag-an kung ano man ang mga ginaagyan nila or gina-experiensyahan, no. Kag the superintendent is closely monitoring the situation. Kag may team na kita specially created to provide assistance to the school. Yes. Sir, ang ini nga team naton is composed of personnel naton dira sa SDO Iloilo. Ano ni siya, varied ni nga mga personnel naton. We have personnel from the Youth Formation Division, may ara kita nga personnel handling learners' rights and protection. Ara ang aton LRP focal, ara ang aton may guidance counselor kita. We have school health personnel naton, may nurses kita nga gina-deploy dito who are also trained to provide PFA, no, psychological first aid, no, sa aton sini nga mga personnel and learners. But though kagina may feedback to sa aton team that we will have to go back siguro, especially for the teachers, because we have a different set of PFA session for the adults, no. Dulain na siya ang paghandle naton sa mga adults. We have a different set naman for learners, so we have teams available. Kag usually may ara kita nga do congressional level team nga amo ni ang ginapadala sa schools division office whenever our schools need assistance in terms of psychological or psychosocial support. Yes. Sir, I don't want to take much of your time, no? Siguro ang imo na lang mabilin nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga ginikanan or guardian nato, no? Right after sa naglunta diri no nga insidente, basi some of them may mga kakulba pa, may fear no nga nabatsyagan. Ano ang mapanugyan diri sang aton nga SDO Iloilo? Well, ang assurance ang DepEd Iloilo is wala kita nagapabaya sini, no. We take all these things seriously. Tanan nga mga pamahog, tanan nga mga issues and concerns that will be detrimental, no, to the safety, security, and well-being of everyone in school. Seryoso ang ginayasang DepEd, no. Kag we are always ready to provide assistance sa aton nga mga eskwelahan kung kinahanglan, and we are closely coordinating also with our partner agencies, especially our local government units, ang aton provincial government. May ara sila ganit team, no. May prime kita nga team nga nagabulig sa aton, Ma'am Grace, on mental health, no, kag well-being sa aton nga mga personnel and learners nga amo na ang naga-assist man sa DepEd para nga mapasiguro taman nga ang tanan nga mga needs nga ini are provided to everyone. So siguro isa pa gid sa mga gusto nato ni appeal man is Yes. that we open our line of communication. Kung kaisang mga misunderstandings, Yes. no, mga siguro may miscommunication naton are brought about by siguro the gap, no, sa line of communication bala. Kag tanan pwede ta maistoryahan, no? Yes. Tanan pwede ta maistoryahan. We can always resolve issues and concerns diplomatically, no, kag sa malino nga pamaagi, kag
maplastar naton no ang mga pwede naton nga mahimo nga mga remedies and interventions para nga ining mga issues and concerns ma-address naton by following of course our existing protocols and policies in the department. Tiyan mo na need naton ang bulig sang tanan, all our stakeholders, especially our families, to also help the schools ensure that our learners are motivated, are safe, no? Kasi una gid nga daan pamilya ang una-una nga eskwelahan sa aton sini nga mga kabataan. Ang first learning happens at home, so kinahanglan ta gid ang suporta sa mga ginikanan sa mga pamilya so that maging holistic ang aton nga pag-provide sang sining suporta, hindi lang community, hindi lang school ang tinguha, but everyone, no, especially at home, no? So buligay kita, and we thank you also, no, sa media, because you have been very instrumental sa pagpasiguro man nga tanan nga mga efforts naton nga ini are communicated properly and well, effectively sa aton nga mga stakeholders, especially sa mga ginikanan naton, no, para nga kumbaga matuhog ta, ma-synergize ta ang mga efforts naton, kag tanan makasiguro kita that all our efforts, all these things that we do are for the best interest of every Ilonggo learner. So thank you so much, Ma'am Grace, for this opportunity nga ginhatag ninyo sa Schools Division of Iloilo. Yes, with this, Sir Lionel, madamo man no nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. God bless you. Maayong hapon, sir. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Lionel Salvila, ang ato nung information officer gikan no sa Schools Division Office of Iloilo. So nabatian mga abeno ang pahayag diri no ni Sir Lionel no, according sa ato nung tagpamaba. They are taking this seriously, no. Ang inim no nga insidente manodira sa isa ka butuhan sa Dumangas, Iloilo. So we are waiting no sa sinima no nga mangin investigasyon sang aton man nga kapulisan. Amoning hambal naton mga abyan no nga kung may kaugot ikaw no sa isa ka tawo, hindi malain mga abyan no to directly talk to that person. Kung may mga misunderstanding. Siguro no ang aton man nga manunudlo sobra man siguro nga kaakig no kung ano pa man dira nakapost sa social media. So imagine no ang impact sang sini nga pag-post sa social media, puhag ang tanan. Sakto lang gino because we are after the security sang aton nga mga estudyante, sang aton nga mga teaching and non-teaching personnel. According kay Sir Lionel, no, wala man gina-rule out no ang posibilidad nga basi na hack ang account, pero lang tawo naton ang mangin investigasyon sang pulis kung bala no ang manunudlo gid man na ang nag-post sa sini. Pero kung siya gid man no, may pang mangin na leksyon na ini para man sa iya na kung may ara gani ikaw dira no gina kuum nga kaakig sa iban nga tawo, hindi mo pagpaupok sa social media, you know, hindi masolusyonan no pinaagi sa social media. Amo nang hambal na to kung may mga kontraka mo dira, hindi nagay post. Ang solusyon dira istoryahon. Paano masolve ang isa ka bagay kung wala naklaruhan face to face or pinaagi sa istorya. While we understand no ang fear no sang aton nga mga mga estudyante, sa mga parents, sa mga guardian, ang pasalig no kaina ni Sir Lionel sa aton no nga mga tagpalamati no, especially sa mga burutuan sa idalom sang Schools Division Office of Iloilo. Wala ginapabayan ini no sang aton nga SDO Iloilo. Part no sa pagsiguro nga ang aton nga mga estudyante padayon sa ila nga pagtuon. Ang aton nga SDO Iloilo sigurado man nga ang aton mga buluthuan is safe for our children. So, latawon nato no ang next nga mangintikang man sa aton nga SDO Iloilo para hindi na masulit no ang kapareho sini nga insidente sa iban pagit.
gani ni Sir Lionel no miara sang mga trigger dira no sa stress or mga stressors no ang aton nga mga manunod. We understand that no, imagine ha, bilog nimo nga adlaw no sa sulod sang eskwelahan. Mani sa mga manunudlo naton nakapoy na, and we understand and we say thank you no sa inyo nga sakripisyo sa aton no nga mga estudyante. Mani sa mga manunudlo naton even gani summer no or yes summer break no or end of the school year na gabalik-balik pa sa eskwelahan. So kabay pa no sa aton dira nga mga manunudlo. Kung makapauli ka mo no sa inyo balay magpahuway gino mag-rest gid no kay we know ano kabugat ang inyo diri no nga ginadala-dala everyday. Lamang no nga mapasiguro nga padayon sa pag-learn no ang aton nga mga estudyante. Philippine Standard Time, 2:01 sa hapon. Wala kita sa nang bilin nga oras sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon. Once again, thank you no kay Sir Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Region 6, at kay Sir Leonel Salvila ang aton manong Information Officer sa SDO Iloilo. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio. Engineer Roy Luwica Ipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang mga biyano, si Marian Grace Areniata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.